Hey guys, ganyan sabi ko, gusto ko na talagang putulin yung yung aking marble caramel kasi gusto ko ipropa kasi sayang naman na nakita ko kasi meron na pala siyang stable roots aside yung ginawan ko ng yung parang extension. No need na pala nito, so I decided na putulin na lang, kunin na lang. Kasi for me, ang dami niyang roots pagtingin ko isang araw. Yan. Kumakapit na talaga yung niya, yung mga roots niya sa lupa. Yan. As you can see, ang healthy ng mga roots, ang daming roots. Yan. Yan. So, I'm sure na tutubo ng maganda. Kasi hindi na ako makapaghintay. Parang hindi ako makatulog na hindi ko talaga siya maputol. Kumakati yung kamay ko. So, ibabalik na natin yung lupa dun sa mother plant niya. Yung manahulog na lupa, ibabalik ko para hopefully tutubo na rin yung new plant niya someday. Babalik ko ako ng mga video. Yan. Itong naputol ko naman, tingnan nyo ang roots. Ang dahon niya ang ganda. So, yan, kukunin na, ililipat na natin yan. Yan, ang ganda. Ang dami niyang roots. So, for me, mabubuhay na ito. Tapos, hindi ko siya nilalagyan ng ng kung ano-ano. Yung pinagputulan kasi okay naman siya. So, kukuha tayo ng bagong pot, plastic pot na maraming malalaking butas. Isusukat muna natin kung kasya. Lagyan natin ng uling sa pinakababa. Kasi, I prefer muna na lagyan ng uling kaysa idiretsong ilagay yung mga coco cubes. Ang uling kasi, yun ang nagsasala na mga ilalagay nating medium. At the same time, yung nag-absorb kasi siya ng moisture. Malaking tulong talaga siya. If you are planting yung mga gusto nyo itanim, then lagyan na natin ng coco cubes. Just make sure na tamang-tama lang siya na matabunan yung uling. Malalaki kasi ang coco cubes dito sa amin. Hindi ko na pinuputol para lumiit. Kung ano lang yung nandun, yun lang. Yan. Lagyan pa natin ng konti. Maingay dito sa amin kasi highway. Nasa national highway kami, so maraming dumadaan traffic. Yan, lagyan pa. Konti na lang. Isukat muna natin. Yan, tamang-tama lang talaga. Yan. So, before natin siya lagyan ng coco cubes para maging stable, lagyan muna natin ng Osmocote fertilizer. Ito yung paborito kong fertilizer guys kasi nga, gaya na sabi ko, slow release lang siya. And then, mas nakasanayan ko na ang Osmocote na gamitin simula noon pa. Konti lang kasi maliit pa naman yung ating tanim. Kasi nga guys, very effective siya sa akin. Sa mga plants ko.
ilagay na natin. Kayo na lang mag-estimate kung kasya ba yung pagkakabaon nyo, yung pagtatanim nyo. And lagay na natin yan. Hindi kasi ako naglalagay ng ibang medium muna. Naglalagay lang ako ng ibang medium like rice hull, and then yung iba pa if malaki na siya. Ewan ko, mas prefer ko ng ganun or wala lang talaga akong supply ngayon. Pero effective naman siya sa akin. Yung charcoal lang, tsaka coco cubes. Ina-arrange ko kasi gusto ko maging stable siya. Yung kahit anong gawin mo, hindi siya aalog-alog. As you can see, dry masyado yung nilagyan ko lang ng konting rice hull na may maliit konting lupa. Hindi na siya aalog-alog, konti na lang. Yun lang naman ang importante. Yan. Pero kung gusto niyo, pwede niyong lagyan ng ng uling sa taas para hindi siya gagalaw. Or like yung mga broken na pots. Tapos na. So, spray na lang natin ng water kasi dry yung mga coco cubes. Yan, ang ganda ng dahon. Ang ganda ng variegation ng ating marble caramel. Yan. So, spray na natin. Kasi masyadong dry. Spray. And hopefully, gaganda na siya after a month. So, yun lang. Update ko lang kayo someday. Thanks!